17 to 2018 guys, lagi kong nare-receive yung notification na to. Magkasabay halos lagi si PewDiePie at si Casey Neistat. Si PewDiePie, gaming creator guys, isa sa pinakaunang nakaabot sa 100 million subscriber. Most subscribed YouTuber. Feeling ko siya yung pinaka-last na hindi siya, alam mo yun, tao lang talaga siya. Hindi siya yung parang sobrang corporate na YouTuber. Until now, nag-upload pa rin siya. Si Casey Neistat naman, idol sa vlogging, storytelling guys. Silang dalawa talaga yung naging huwaran or maging idol ko dito sa YouTube. Dahilan din kung ba't ako nag-YouTube. At yan, realize ko lang na hindi na pala madalas nangyayari to na halos sabay sila nag-upload kasi sobrang dalang na nila mag-upload. Lalo na si Casey, si PewDiePie minsan na lang din. Appreciate ko lang yung mga panahon na yun, 2018, 2017 na araw-araw sila may upload. At yeah, masaya ako nakikita na andito pa rin sila sa YouTube, nag-upload pa rin sila. Masaya pa rin sila sa mga ina-upload nila kahit madalang na lang. Nakakatuwa makita na ganun pa rin sila ngayon na hindi sila toxic na yeah, may mga may mga slip up minsan, lalo si Pewds, pero alam mo yun, nag-grow naman siya doon sa mga pagkakamali niya dati. Naging sila yung mga naging idol ko talaga dito guys, sa YouTube. At ayun, naisip ko lang yung attention span natin ngayon. Ako, guilty ako doon. Lagi ako nasa TikTok, nasa Instagram Reels, nasa YouTube Shorts. Sobrang baba na ng attention span ko. Ilang segundo na lang. Feeling ko nagsimula yun ng pandemic. Doon talaga nag-boom yung mga short form content yung TikTok or kahit anong yun, TikTok, shorts, reels. Parang gusto natin isang segundo lang, yung mabilisan na lang yung mga video. Bite size yung tawag nila doon. Pero yeah, may masamang epekto rin yung napapansin ko. Kaya nitong mga nakaraan, ayun nga, nakakita ako ng mga gantong mga YouTube guys, video. Yung mga nagmo-motor sila. Ito yung una ko napanood, yung 1,000 miles across Alaska. Gamit nila yung mga motor na mga lumang model at na Honda. At napansin ko na lang, hindi ko ini-skip yung video. Pinapanood ko talaga sila. The whole na video duration. Ito naman yung isa ko rin napanood. Solo Vietnam, An Adventure to Feel Alive. Yan. Maganda rin yan guys. Ito rin yung isa. May solo trip across Vietnam on a motorcycle din. At last ito pre. Isa sa pinaka the best na napanood kong motovlog. Pinagsama-sama na lang to ni We Hate the Cold. Lahat nung one year niya na adventure. Pinagdikit-dikit niya dito. Pero may bukod-bukod na episode yon. Pero itong recent upload niya 9 days ago. Ito yung parang summary ng buong adventure niya. Ayun lang. Feeling ko nakatulong din na naka YouTube Premium. Hindi ko alam kasi walang ads, parang dire-diretso talaga siya, parang movie. Minsan kasi pag may ads doon na yung bigla ka nawawala sa focus eh. So yeah, yun lang yung nagsisave sa attention span ko ngayon. Hindi na totally siguro maayos yung attention span ko. Pero at least na may maintain ko na siya na nakakatutok ako sa medyo mahabang content. Kasi guilty talaga ako sa napakahilig ko sa TikTok. Sobrang scroll ka lang ng scroll, parang dumadaan lang sa'yo. Gusto ko parang bumalik ulit ako dun sa dati na nakakapanood ako ng sobrang hahabang episode ng kunwari anime. Dati nakakatapos ka ng isang season, ngayon parang nadidistract ka na agad. Pero sa ngayon ito yung mga trip ko na content, yung mga motovlog. Gusto ko lang din malaman kung ano ginagawa nyo para ma-fix yung attention span nyo guys. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang parang nafi-feed lang sa'yo lagi yung mga video na parang dumadaan lang, walang epekto sa hindi moving kumbaga. Pero wala namang masama doon. Pero yeah, lahat naman na sobra ay nakakasama. Gusto ko lang talagang bumalik sa mga ganitong. Gusto ko lang masanay ulit sarili kong manood ng mga ganito na focus ako. Throwback sa nakaraan, sa mga nakaraang taon na parang okay pa. Before pandemic Parang simpleng lang nun simpleng buhay lang sa internet. Hindi masyadong parang magulo. Pero yan lang. Guys, kung gusto niyo panoorin yung mga video na ito,
At kung hindi nyo pa kilala si Casey Neistat at si PewDiePie, try nyo panoorin guys. Ayun lamang. Maraming salamat. Napadaan lang mga tol. Stay safe at PewDiePie out. Peace out.